Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Matagal nang ginagawa ng nila Sara yan. Yang ganyang ano. Kaya pag upo ni Sara, ang kaagad na inasikaso niya, confidential funds. Confidential funds kaagad, mga kabunyog, mga kabay. Yun kaagad ang inasikaso. Ha? Pag upo ni Sara, mga kabunyog, ano? Naupo sila June 30, 2022. Ano? Pag upo nila ni PBBM, Agosto pa lang, nag-request na si Sara ng confidential funds. Alam niyo kung magkano ang hinihingi niya kay PBBM na confidential funds? 250 million. Oh. So imagine niyo di ba dapat kung kauupo mo pa lang June 30, 2022, kasi yung elections May, naupo sila June 30, 2022. Di ba dapat kung kauupo mo pa lang, medyo nag-a-adjust ka pa? Adjustment period. Ay kaya lang, pag upo ni Sara, agad-agad humingi ng confidential funds kay PBBM. Official na sulat, August. August, humingi na kaagad ng confidential funds, 250 million. Kaya lang, nung mag-submit siya ng sulat sa Office of the President, wala man lang detalye kung para saan yung confidential funds na yun. Basta confidential funds, 250 million. Ganon. Kasi sanay nga sila sa Davao na hindi naman kailangang detalyado eh. Walang mga physical and financial plan? Wala na. O kaya ang ginawa nila, kinumentaryohan sila ng DBM. Paki-attach naman ng physical and financial plan. Submit na naman sila, September. September na naman, ni-revise na naman nila yung request. Kaya ang nangyari dyan, mga kabunyog, mga kabayan, pero di ba pwede namang ganito eh. Pwede namang ganito ang ginawa. Kauupo pa lang naman nila June 30, 2022. Pwede naman na next year na, 2023, humingi ng confidential funds. Idadaan na sa Kongreso, GAA, sa General Appropriations Act. Pero hindi na nakapaghintay si Sara. Hindi na nakapaghintay, mga kabunyog, si Sara. Umupo ng June, umupo ng June 30, kaagad-agad dinala sa Office of the Vice President itong si Ortonio. Tapos ito pa, nung sigurado na halos sila Sara na mabibigyan ng confidential funds, parang paperworks na lang yung kinukumpleto. Si La Chica, kinuha na rin si La Chica, linagay na rin sa Vice Presidential. Mga kabunyog? Talagang, kumbaga, talaga, sindikato, yan yung sindikato talaga ang nangyari. Tapos, nirelisan sila ng Office of the President ng confidential funds. Hindi naman binigay yung 250 million. 125 million. Pero narelease sa kanila, December na. Tapos na-encash nila yung cheque, December 20 yata. So nagsimula silang maggastos December 21 to December 31. 11 days. Ngayon ang tanong, mauubos mo ba yung 125 million in 11 days? Ang hirap. Pero hindi. Inubos talaga ni Sara. Inubos, mga kabunyog, mga kabunyog. Kaya ang nangyari dito, ang nangyari talaga, kitang-kita mo, pag upo niya ni Sara Duterte, siyempre ang minana niyang budget yung kay Lenny. Ay wala naman si Lenny confidential funds. Anong ginawa kaagad ni Sara? Agad-agad nag-request ng confidential funds, 250 million. Anong pitsa yan? August 2022. Kahit wala pang physical and financial plan, kulang-kulang ng mga attachments, sinubmit pa rin. Anyway, dahil pa noon, maayos pa yung samahan ng unit team, pinagbigyan naman ng Office of the President. Hindi naman binigay yung 250 million, 125. Kaya lang, magbigay sa kanya ng 125, December na. December 2020 na na-encash o 21. Kaya ang problema ngayon, kung anong gagawin, mauubos mo pa ba yung 125 million in 11 days?
Hindi, talagang pinakita nila, naubos. Naubos. Kaya nga ang tanong ni Presiding Judge Chis Escudero, bakit niyo minadali? Bakit parang ang bilis-bilis niyong maubos yung 125 million? Ay wala eh. Talagang matakaw sila, Sara, sa confidential fund. Saka master na nila yan. Master na nila kung anong gagawin dyan. Yan ang ginagawa nila matagal na sa Davao eh. Kaya lang, ang hindi nila naisip dito, mga kabunyog, na mauungkatan ito, darating sa punto na mauungkatan ng Kamara, ng iimbestigahan, at aabot sa punto sa impeachment trial. So dito na ngayon, nabubunyag na. Talagang pinapakita na kung anong nangyari. At makikita talaga natin sa nangyaring ito, ano talaga, tulad ng sinabi ni Attorney May Divina Gracia, scam. Scam. Ang nangyari talaga dyan ay scam. Yan ang malinaw. Kumbaga, pambubudol. Wala naman talaga. Kumbaga, kaya pag sabi ni Attorney May Divina Gracia, ang totoo po, ang nangyari dito ay scam po ito. At ang arkitekto nito at ang mastermind ay si VP Sara. Ngayon, nag-react si Miss Attorney Misleading. Sabi niya, objection, ikitanggal po sa record nung sinabi ng prosecution. Kasi, ano po yan, inappropriate naman yung term na yon, yung termino na yon. Syempre, si Chis Escudero, ayaw niya rin na nandun talaga sa record yung term na scam. Kasi ang mga nandun, mastermind, scam. Pumayag naman si Attorney Divina Gracia. Ang sabi naman ni Attorney May Divina Gracia, okay, pasensya na kasi talagang passionate lang kami dito. Passionate lang kami dito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.